Pero Papa Jack, kung nasasaktan ako na sobra-sobra, itutuloy ko pa ba? Aling part doon? Aling part doon yung sobra-sobra? Lahat ng hindi niya magandang ginagawa niya sa akin. Aling part doon? Yung pag-iwan niya sa akin, pagbabaliwala niya sa akin. Hindi lang sa pagkain, sa lahat. Halimbawa, hindi ka buntis at umalis siya, would you feel the same way you're feeling right now? Hindi po. No, kasi hindi niya naman po ginagawa sa akin yan eh. Ngayon Kasi nga lang, buntis ka. Nagbuntis ako. Kasi nga buntis ka, ate. And you are being extra sensitive. Ganun po ba yung Papa Jack? Hindi ko alam, ate, pero I want to conclude. Iwanan? Ha? Kailangan niya akong iwanan porque buntis ako. Ay, anong gusto mo marinig sa akin? Honestly. Because I feel like you are calling me to hear what you just want to hear. So you tell me right now, what do you want to hear? Maybe I can tell you so we can end this conversation. Honestly. Sabihin mo na saan gusto mo marinig. Sasabihin ko na sa'yo. Eh nga po eh. Ano po ba dapat kong gawin? Sinabi ko na sa'yo eh. Ko pa o hindi na? Sinabi ko na sa'yo, ate. Kasi masyado na ako nasasaktan. Tsaka feeling ko talaga meron siyang iba uling babae. Hello? Naglalaba ako. Papa Jack naman. Alright, ganito mga kaibigan. Babasa ako ng mga text, ha? Sige po. Para sa'yo. Kasi gusto kong maintindihan kung ako lang ba may gantong opinion o marami rin. April Ugmad, yun nag-text. Ang kulit, Papa Jack, ng caller mo. Sobrang self-pity. Okay, I agree. Papa Jack, baka hindi niya rin ginagawa ang responsibility niya sa partner niya. Kung kaya ganun yung guy. Hindi porke buntis ka, nasa isang tabi ka na lang at maghihintay pagsilbihan niya. Alam mo, I have been telling you over and over again kanina pa, di ba? Buntis ka lang kasi kaya extra sensitive ka. Naiintindihan kita, normal naman yan. Di ba? Pero para sabihin mo, di ba, na hindi ka mahal dahil sa mga bagay na kinuwento mo kanina, I just don't feel it's justifiable. Nagas mo yung point. Tatagalugin ko, ha? Alright? Sige po. Pakiramdam ko lang, ate, sobrang self-pity yung pinagdadaanan mo na feeling mo hindi ka mahal sa maliliit na bagay na ginagawa sa'yo, na pag hindi ka naman buntis, baka hindi mo maramdaman niyang ganyang, kumbaga yung awa sa sarili mo. You are pregnant right now. And I agree na you require more attention than usual. Tama? Okay? Di po ba? You are pregnant right now and I believe na you require maybe double or triple yung attention na dapat binibigay sa'yo ng partner mo. Okay? Kaya lang, ganito sige, sinabi ko na kanina mga kaibigan na hindi maganda saktan ng girl, mali kahit kailan, mali na sabihin niya sa yung hindi niya anak yan kung hindi naman talaga totoo yan, di ba? Alright? Kaya lang ate, isipin mo rin yung idea na hindi ka naman taon-taon buntis para masanay siya sa ganyang eksena. This is a learning process eh. That's my point eh. This is a learning process. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 5 months. It's a learning process. Kumbaga yung 9 na buwan, learning process yan. Unti-unti niya matutunan how to take care of you. Because this is the first time na buntis ka sa piling niya. Pero Papa Jack, wala na akong sinabi. Meron na din po siyang anak sa unang niyang asawa eh. Do not compare yourself, di ba? Doon sa unang niyang asawa. Huwag mo ikumpara sarili mo, iba ka doon eh. Huwag mo sanggala. Ganito gawin natin ha. Ceylon! Ganito gawin natin. Sige, asan ba yung bahay nyo? Sa Pandacan. Sige na, umuwi ka na mamaya, maghiwalay na kayo. Para walang issue. Tapos ang usapan. Mga kaibigan, nagigets nyo ba? Kanina ko pa gustong, di ba? Ang punto ko lang naman is save yung relasyon na meron kayo. Ayoko matapos ang usapan na naaawa ka sa sarili mo at iniisip mong kinakawawa ka. Because I think there's actually a very great potential, di ba, na you will spend a lifetime with this person. It's always a learning process. Sinabi mo sa akin kanina, di ba, na hindi naman kanya-ganyang ituring dati pa man, di ba? Hindi ganyan ang turing niya sa'yo eh. Yung buntis ka, naramdaman mo yan. So gusto kong i-assume na baka buntis ka lang.
Pero pinipilit mo na, sabihin ko sa'yo na tamang umuwi ka sa inyo. Sige, umuwi ka na. Umuwi ka na. Wala ka naman pala gustong pakingat, tumawag ka pa. Hindi, Papa Jack. Sige, sabihin ko na po sa inyo. Ayan, meron ka pala nililihim. Paano kita papayuan? Pag kung may wala nililihim ka po sa ako akin? kasing pera, tablado ako sa kanya. Pag may dumadating akong padala galing sa Japan, doon ako mabango sa Sana kanya. kanina mo sinabi yan sa akin para naintindihan ko kung gusto mo umuwi sa inyo. Para naintindihan ko na baka binubuhay mo na yung buong bahay nila. Iba, kung kanina mo sinabi sa akin yan, malamang iba Slide lang po. Slide. Diba? Slide. Kung kanina mo sinabi sa akin yan, malamang iba naging sagot ko sa'yo. Yan ang hirap, hingi kayo ng payo sa akin, yung sabihin lahat sa akin. Ako nagre-react lang ako sa sinasabi niyo sa akin, di ba? Hindi ako manghuhula. Kung manghuhula ako, naglatag na ako ng tarot card sa Quiapo, nanghula na ako doon. Part-time, kumita pa ako ng extra. Paano kita papayuan? May nililihim ka pala sa akin. Yan lang pala yung punto mo. Sige na. Ay, Po. forgive me for doing this to you. Okay lang po. Regards to your baby, paglabas niya, ihalik mo ako sa anak mo. I wish that's going to be a healthy baby, alright? At maging mabuting anak. Pero hindi yan ang usapan ngayon. Ang usapan ngayon kung maghihiwalay kayo o hindi. Because you practically called my show to ask me kung makikipaghiwalay ka o hindi. Tama, mali? And I am trying to say what you guys have. Pero ikaw parang ayaw mo, edi umuwi ka sa inyo. Hirap mo kausap. Napakasimple naman ang pinag-usapan dito di ba? Ayun yung Papa Jack. Ay, wala ka naman pinapakinggan Ang lino na sagot ko sa'yo wala akong narinig sa'yo yes, Papa Jack. Alam mo, wala po sa akin ang konsepto ng tama at mali. Tao lang din ako, nagkakamali ako mga kaibigan. Hindi ako perfecto. Diba? But I expect that when you call my show, kahit pa paano i-consider nyo ako, hindi yung gusto nyo lang marinig, yung gusto nyo marinig. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Magkano tax? Sagutin ko na. Hindi nga, Kaya seryoso ko ako. po. O kung kaya mo, salamat. Marami kang pere. Hindi po yun. Kaya lang po, syempre, yung first baby ko, nawala na din po ng papa. Di ba, naghiwalay po kami. Then, tong second baby ko, papayag pa ba? Hindi na. Kung di ka masaya, that's a very wrong motivation. Hindi maganda motivation yan. Kung gusto mo lang magkaroon ng tatay ang mga anak mo, hindi maganda motivation yan. Ikaw na ang gumagawa na mali sa kanya kung yan yung gusto mo mangyari. Kaya lang po, Papa Jack, pag sinabi kong uwi na ako o nagbabalot na ako ng gamit, bigla niya naman akong pipigilan. Kasi nga mahal ka ng tao, ikaw lang din nakakakita nun. Ay nga, magulo, Papa Jack Because you're pregnant. And you are extra sensitive. Sabi ko nga, di ba, this is an assumption, but I guess yung mga nakaantabay sa atin will agree sa akin, di ba, na you require double, di ba? Ng attention dapat binibigay sa'yo pag hindi ka buntis. At nare-recognize ko po yun, di ba? Kailangan dapat na, syempre, pag buntis ka, dapat maraming atensyon, di ba? Kasi pili mo pangit ka pag buntis ka Sorry mga kaibigan yan yung mga time na lumalapad ang ilong ng girls, umiitim ang leeg, di ba? Ay, wala po ang pagbabago. Ganon? Social. Hindi lumalaki siya mo, baka hindi ka buntis? Hindi po, kumbaga sabihin natin na simula nung single ako, hindi ako buntis. Until na ganun pa rin po. Kasi lang po lumalaki sa akin. Plastic man! Alright? Yun ang pinupunto ko sa'yo, okay? Sige na. Sailon Jing, laliman ko ng discussion. O, di ba syempre, hindi kayo laging close ng asawa mo kasi buntis ka. Oo, hindi kayo ganong active ng Close kami Pilar. pag may grasya dumadating. O, sige na, kung ang tingin mo sa asawa mo, ay grasya lang ang tingin sa'yo, umuwi ka na sa inyo.